Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Matatag Curriculum, Filipino, Grade 4, Quarter 1, Aralin 7. Ang ating aralin ngayong araw ay tungkol sa tekstong impormatibo, bahagi ng aklat. Ako si Teacher Aika, ang inyong online teacher. Narito ang mga kasanayan. A. Nauunawaan ang tekstong naratibong pabula. B. Natutukoy ang tayutay o onomatopeya sa pagbibigay kahulugan ng pahayag sa binasa o napakinggang teksto. C. Nagagamit ang angkop na diksyon, kaangkupan ng salita o retorika at estilo sa pagpapahayag ayon sa una, layon, magsalaysay at maglahad. Ikalawa, kahulugan. Ikatlo, tagapakinig, tagapanood, at mambabasa. Ikaapat, konteksto, salo-salo at kaarawan. Ikalima, tono at damdamin. Letter D, nagagamit ang angkop na mga nakagawiang di-verbal na hudyat sa pagpapahayag ng kilos at galaw ng katawan, kumpas, padyak, tayo at iba pa. Ekspresyon ng mukha. E. Nabibigyang kahulugan ang mga tekstong biswal o diagram na namasid at napanood batay sa mga elemento nito. Magkaroon muna tayo ng maikling balik-aral. Alam ko, tukuyin ang mga bahagi ng liham pangkaibigan. Number 1 ay pamuhatan. Number 2, bating panimula. Number 3, katawan ng liham. Number 4, bating pangwakas. At number 5 ay lagda. Maglinang sa kahalagahan ng pagkatuto sa aralin. Alin sa dalawa? Isulat ang iyong sagot sa malinis na papel. Tingnan mabuti ang larawan. Ang unang larawan ay laptop, at ang ikalawa naman ay mga libro. Narito ang mga gabay na tanong. Una, anong paksa ang maaaring mabuo sa mga larawang ibinigay? Ikalawa, ano ang nakakalap natin sa paggamit ng libro at internet? Ikatlo, alin sa dalawa ang ginagamit mong madalas sa pagkuha ng impormasyon at bakit? Ikaapat, bakit mahalagang may alam tayo sa mga nangyayari sa ating paligid? At ikalima, paano tayo magkakaroon ng kaalaman sa mga nangyayari sa ating paligid? Sagutin natin ang mga gabay na tanong. Una, anong paksa ang maaaring mabuo sa mga larawang ibinigay? Ang sagot, ang mga larawan ng laptop ay libro ay nagpapakita ng pagkuha ng impormasyon. Ikalawa,
Ano ang nakalap natin sa paggamit ng libro at internet? Ang sagot, sa libro, nakakakuha tayo ng detalyado at tiyak na impormasyon, habang sa internet, makakahanap tayo ng mabilis at maraming impormasyon. Ikatlo, alin sa dalawa ang ginagamit mong madalas sa pagkuha ng impormasyon at bakit? Ang sagot, madalas kong ginagamit ang internet dahil mabilis at madali akong makahanap ng sagot. Ikaapat, bakit mahalagang may alam tayo sa mga nangyayari sa ating paligid? Ang sagot, mahalagang may alam tayo sa mga nangyayari sa ating paligid upang makagawa tayo ng mga tamang desisyon at malaman ang tungkol sa mundo. Ikalima, paano tayo magkakaroon ng kaalaman sa mga nangyayari sa ating paligid? Ang sagot, tayo ay magkakaroon ng kaalaman sa pamamagitan ng pagbabasa ng balita, paggamit ng internet, at pakikinig sa iba. Paghawa ng bokabularyo sa nilalaman ng aralin. Talasalitaan, panuto, tukuyin kung wasto ang nakasulat na pangalan sa bawat hanay. Lagyan ang bawat salita ng check kung tama at X naman kung mali. Ngayon naman, alamin natin ang mga kasagutan. Unahin natin ang tao. Ana, check. Pinggan, X. Nurse, check. Lola, check. Bulacan, X. Guro, check. Tarlac, X. Para naman sa mga bagay, bote, check. Kumot, check. Pusa, X. Davao, X. Leo, X. Paso, check. Dumako na tayo sa mga hayop. Bibe, check. Bangus, check. Rizal, X. Papel, X. Manok, check. Kalabaw, check. Bagyo, X. Para naman sa lugar, Payong, X. Parke, check. Laguna, check. Tiya, X. Palengke, check. Baso, X. Palaruan, check. At ang panghuli, pangyayari. Kaarawan, check. Pista, check. Araw ng pagtatapos, check. Araw ng mga puso, check. Nina, X. Dancy, X. Pasko, check. Mahusay mga bata! Ngayon naman, basahin natin ang tekstong informatibo. Ito ay tungkol sa ilang barangay sa Zamboanga City na lubog sa baha dahil sa LPA. Mga residente inilikas. Isinagawa ang forced evacuation at rescue operations sa ilang barangay sa Zamboanga City matapos ang pagbaha dulot ng malakas na pag-ulan na dala ng low pressure area o LPA. Sa ulat ni Efren Mamak ng GMA Regional TV News nitong Huwebes, sinabing naitala ang pagbaha sa mga kabahayan malapit sa Tumaga River sa Barangay Tumaga, Zamboanga City. Ilang bahay din ang inanod ng tubig.
pati na ang kanilang mga alagang hayop. Pinasok din ng baha ang tanggapan ng City Agriculture at Regional Animal Disease at Diagnostic Laboratory ng Department of Agriculture. Agad namang nagsagawa ng rescue operations ang mga tauhan ng Bureau of Fire Protection o BFP at Philippine Coast Guard o PCG sa mga stranded na residente na naninirahan sa tabing ilog. Dinala ang mga nilika sa covered court ng isang eskwelahan at binigyan ng pagkain ng barangay at lokal na pamahalaan. Sa inisyal na tala ng City Disaster Risk Reduction and Management, 15 barangay ang apektado ng pagbaha habang patuloy na inaalam ang bilang ng mga apektadong tao dahil sa banta o pagbaha. Kanselado ang trabaho at klase sa lahat ng antas sa lungsod. Kanselado na rin ang mga biyahe ng sasakyang pandagat sa Fort of Zamboanga tulad ng papuntang Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Nagpatupad din ng kanselasyon ng mga biyahe sa Zamboanga International Airport o ZIA. Nitong Miyerkules ng umaga, isinara ang runway dahil sa malawakang pagbaha. Approximately 11 flights, yung corresponding airlines. Naka-feedback na din sila sa Manila kung pwede bukas magkaroon ng recovery flights para ma-accommodate yung mga canceled flights ngayon. Saad ni ZIA CAAP Officer in Charge, Engineer Jaime Vicente Santos. Samantala, magsasagawa raw ng rapid damage assessment ang lokal na pamahalaan sa mga apektadong barangay dahil karamihan sa mga ito ay nasa lantana ng nagdaang pagbaha kamakailan. Isabela City, Basilan, sinuspindi rin ang klase sa lahat ng antas dahil sa pagbaha sa Isabela City, Basilan. Sa Barangay Tabuk, napasok ng baha ang mga kabahayan pati ang barangay hall. Sinuspindi naman ng PCG Southern Mindanao ang biyahe ng sasakyang pandagat sa Sorsogon Region. Wala ring biyahe patungo sa bayan o mga bayan ng San Jose o Jose Abad Santos at General Santos City, Davao Occidental at pabalik. Inabisuhan din ng Coast Guard ang mga mangingisda na huwag munang pumulaot dahil sa masamang panahon. Mel Matthew Doctor or FRJ GMA Integrated News. Narito ang mga gabay na tanong tungkol sa ating binasa. Una, ano ang pinakapaksa ng binasang artikulo? Ikalawa, saang lugar na itala ang may mataas na level ng baha? Ikatlo, gaano kalubha ang epekto ng pagbaha? Ikaapat, paano kinuha ang mga impormasyon sa balita? Ikalima, paano mo masasabi na ang isang teksto ay informatibo? Sagutin natin ang mga gabay na tanong. Una, ano ang pinakapaksa ng binasang artikulo? Ang sagot, ang artikulo ay tungkol sa malakas na pagbaha sa Zamboanga City at iba pang lugar dahil sa matinding ulan. Ikalawa, saang lugar na itala ang may mataas na level ng pagbaha? Ang sagot, sa Zamboanga City, lalo na sa Barangay Tumaga at sa Isabela City, Basilan. Ikatlo, gaano kalubha ang epekto ng pagbaha? Ang sagot, maraming bahay ang naapektuhan at inanod, pati mga alagang hayop. Walang klase at trabaho sa Zamboanga City at kanselado ang mga biyahe sa dagat at eroplano.
Ika-4, paano kinuha ang mga impormasyon sa balita? Ang sagot, ang mga impormasyon ay kinuha mula sa ulat ng TV at mga pahayag ng mga otoridad. Ika-5, paano mo masasabi na ang isang teksto ay informatibo? Ang sagot, ang teksto ay informatibo kung nagbibigay ito ng maraming detalye at malinaw na impormasyon tungkol sa isang paksa. Dumako na tayo sa isang pagsasanay. Pangalan. Ang pangalan ay isang salita na tumutukoy sa ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar, pangyayari o kaisipan. Sa Filipino, ang pangalan ay maaaring konkreto o nahahawakan at nakikita o di konkreto o hindi nahahawakan ngunit naiisip. Mga halimbawa ng pangalan: tao, Maria, Juan, guro, doktor. Bagay, libro, mesa, bola, telepono. Lugar, paaralan, tindahan, parke, Pilipinas. Hayop, aso, pusa, ibon, isda. Pangyayari, kasal, piyesta, kaarawan. At kaisipan, pagmamahal, pag-asa at kaligayahan. Panghalip-panao. Ang panghalip-panao ay isang uri ng panghalip na ipinapalit o inihahalili sa ngalan ng tao. Ito ay ginagamit upang maiwasan ang pag-uulit ng pangalan sa loob ng pangungusap o talata. Ang panghalip-panao ay nahahati sa 3 panauhan. Una, ikalawa, at ikatlo. Isa-isahin natin. Mga halimbawa ng panghalip-panao. Unang panauhan, ito ay tumutukoy sa taong nagsasalita. Isahan, halimbawa, ako, ko, akin. Ako ay magsisimba sa linggo. Maramihan, kami, tayo, namin, natin, amin, at atin. Halimbawa, kami ay magkakaroon ng pagsusulit bukas. Ikalawang panauhan, tumutukoy sa taong kinakausap. Isahan, ikaw, ka, mo, iyo. Halimbawa, ikaw na ang magsabi kay nanay. Maramihan, kayo, ninyo, inyo. Halimbawa, pumunta kayo sa aking kaarawan. Ikatlong panauhan, tumutukoy sa taong pinag-uusapan. Isahan, siya, niya, kanya. Halimbawa, siya ay may sakit. Maramihan, sila, nila, kanila. Halimbawa, sila ang mangunguna sa programa. Piliin ang angkop na panghalip-panao sa kahon upang mabuo ang diwa ng pangungusap. Isulat ang sagot sa patlang. Narito ang mga pagpipilian.
Ako, ikaw, siya, tayo, kami, kayo, sila. Number 1. Magaling kumanta si Marie. Siya ang kakanta bukas. Number 2. Ako at ang aking mga kaibigan ay maglalaro sa plaza. Maghahabulan kami. Number 3. Ramuel ang pangalan ko. Ako ay 7 taong gulang. Number 4. Binigyan ni nanay ng premyo ikaw at ako. Mabait kasi tayo na bata. Number 5. Michael, nakuha mo na ang libro mo? Ikaw ang napiling magbasa. Number 6. Kapitbahay ko sina Dayan at MJ. Nakatira sila sa 4th Street. Number 7. Yana at Bella. Tawag kayo ni teacher. Number 8. Si Marisa, ikaw at ako ang sasayaw sa pista. Dapat tayo mag-ensayo. Number 9. Nag-basketball sina LJ at Leonard. Nauhaw sila kaya umuwi muna. Number 10. Ang aking yaya ay si Lorena. Siya ang sumusundo sa akin. Paglalapat at pag-uugnay. Gamitin sa sariling pangungusap ang sumusunod na panghalip panao. Kami, ako, tayo, sila at ikaw. Pagproseso ng pag-unawa. Aklat alaman. Tukuyin kung anong bahagi ng aklat ang makikita sa larawan. Una, pabalat. Ikalawa, pahina ng karapatang-ari. Ikatlo, paunang salita. Ikaapat, talaan ng nilalaman. At ikalima, katawan ng aklat. Pinatnubayang pagsasanay. Aklata-laan. Tukuyin kung ano ang gamit ng mga bahagi ng aklat. Isa-isahin natin. Una ay ang pabalat. Ito ang panlabas na bahagi ng aklat. Karaniwang mayroong pamagat, pangalan ng may akda at kung minsan isang larawan o disenyo. Ang pabalat ang unang nakikita ng mga mambabasa at nagbibigay ng pangkalahatang ideya tungkol sa nilalaman ng aklat. Pahina ng pamagat. Naglalaman ito ng pamagat ng aklat, pangalan ng may akda, at minsan ang pangalan ng tagapaglathala. Karaniwan din itong naglalaman ng petsa ng paglalathala at iba pang impormasyon na makakatulong sa pagkakakilanlan ng aklat. Pahina ng karapatang-ari. Naglalaman ito ng impormasyon tungkol sa karapatang-ari o copyright ng aklat, tulad ng pangalan ng may-ari, ng karapatang-ari, taon ng paglalathala at iba pang legal na detalye na nauugnay sa karapatang-ari. Paunang salita. Isang bahagi ng aklat na isinulat ng may akda o ng iba pang tao na karaniwang naglalaman ng pagpapakilala sa nilalaman ng aklat. Layunin ng pagsusulat at iba pang detalye
na nagbibigay ng konteksto sa mga mambabasa. Talaan ng nilalaman. Isang listahan ng mga bahagi o kabanata ng aklat, kasama ang mga pahina kung saan matatagpuan ang mga ito. Ang talaan ng nilalaman ay tumutulong sa mga mambabasa na mabilis na makahanap ng mga partikular na bahagi ng aklat. Katawan ng aklat. Ang pangunahing bahagi ng aklat na naglalaman ng aktwal na nilalaman o teksto. Ito ang pinakamahalagang bahagi kung saan makikita ang mga detalye, ideya at impormasyon na nais ipahayag ng may akda. Appendix. Naglalaman ng karagdagang impormasyon, datos, o materyales na sumusuporta sa nilalaman ng aklat ngunit hindi kasama sa pangunahing katawan. Halimbawa, mga talahanayan, graphs, o dokumento na nagbibigay linaw o karagdagang detalye sa mga isinagawang pag-aaral. Talasanggunian o bibliografiya. Isang listahan ng mga pinagkukunan ng impormasyon tulad ng mga libro, artikulo at iba pang sanggunian na ginamit ng may akda sa pagsulat ng aklat. Nagbibigay ito ng kredito sa mga orihinal na pinagkukunan at nag-aalok ng posibilidad sa mga mambabasa na magsaliksik pa. Talatinigan o glossary. Isang listahan ng mga termino at kanilang mga kahulugan na ginagamit sa aklat. Ang talatinigan o glossary ay tumutulong sa mga mambabasa na mas maunawaan ang mga tiyak na termino o jargon na ginagamit sa aklat. Index. Isang nakahiwalay na bahagi ng aklat na naglalaman ng mga paksa o termino, kasama ang mga pahina kung saan matatagpuan ang mga ito sa loob ng aklat. Ang index ay nagbibigay daan sa mga mambabasa na madaling mahanap o makahanap ng tiyak na impormasyon o paksa. Paglalapat at pag-uugnay. Sulat-lapat. Pumili ng isang aklat sa silid-aklatan ng inyong paaralan o sa inyong bahay. May bahagi ba ng aklat na wala sa listahan? Ano ang tawag sa bahagi o mga ito? Isulat ito sa iyong kwaderno. Pabaong pagkatuto. Aklat ng karunungan. Isulat sa loob ng aklat ang mga mahahalagang kaalaman na iyong natutuhan sa aralin. Gawin ito sa iyong kwaderno. Pagninilay sa pagkatuto. Alam na, magbigay ng isang halimbawa ng pangalan sa bawat kategorya sa ibaba. Una, tao, hayop, bagay, lugar at pangyayari. Para naman sa ating pagsusulit, panuto, bilugan ang lahat ng panghalip na panao sa bawat pangungusap. Una, alam na nila ang sikreto natin. Ang panghalip panao ay nila at natin. Ikalawa, makinig ka ng mabuti sa guro mo. Ang panghalip panao ay ka at mo. Ikatlo, ano ang sinabi niya tungkol sa proyekto natin? Ang panghalip panao ay niya at natin. Ikaapat, sila ba ang tuturuan namin ng sayaw? Ang panghalip ay sila at
namin. Ikalima, basahin mo ang aklat. Ang panghalipanao ay mo. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa higit pang educational content. I-click ang bell icon para ma-update ka sa ating mga bagong video. Salamat!